maraming mga sabat na binabanggit sa Matandang Tipan. Ngayon, ang pag-aaral natin, sa panahon natin, ito ba ay dapat at iniutos din sa atin? Tingnan natin yung sinabi rin sa Matandang Tipan tungkol sa araw ng Sabat. Yan. Rest and Holy Assembly. Sa Leviticus 23:3, 6 na araw na gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. So yung ikapitong araw, yun yung Sabat, Sabado sa panahon natin. No? Panahon natin, unang araw, linggo. Linggo at ang pitong araw ay Sabado. So, sa Israel, sa panahon na yon, talagang kapahingahan. At isang banal na pagpupulong. Diyan sila nagpupulong. Isang banal na pagpupulong, yung araw ng Sabat. Pero tingnan natin yung nasusulat sa banal na kasulatan din. No? Makikita natin sa banal na kasulatan, sa Matandang Tipan, ang Sabat ay mahalagang araw para sa Israel. Ngunit sa Bagong Tipan, ang mahalaga ngayon ay hindi lang yung araw, kundi yung tapat na pagsamba at pagtitipon ng mga mananampalataya upang parangalan ang Diyos. Tingnan natin yung sabi doon sa Hebreo. The remaining Sabbath for us is not a day on the calendar but Christ Himself. Ang sabi, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya, ang ganito, tungkol sa ikapitong araw, ay nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabis, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitir pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. So makikita natin dito, marami hindi nakapasok doon sa kapahingan. Yun isang kapahingahan din tinatawag, yung pagpasok nila doon sa lupang pangako ng Diyos, sa Kanaan, no? Na siyang Israel ngayon. So, mula doon sa mga nanggaling sa pagkabihag sa Egypt, na lumabas doon, ang original na nakapasok doon sa lupang pangako, sa kapahingahan na physical, dalawa, si Caleb lang saka si Josue. Kahit si Moises hindi nakapasok. Pati yung mga matatandang nanggaling doon, mga original na nanggaling doon sa pagkabihag, matay na rin sila sa ilang kasi ilang 40 taon, kung di ako nagkakamali, 40 taon silang nagpa-ikot-ikot lang doon sa ilang. Dahil sa pagkakasala, hindi sila nakapasok doon kaagad sa lupang pangako. Kaya ang sabi, sa banal na kasulatan, kung ibinigay sa kanila ni Josue yung kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. Tapos may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa Diyos. Sa literal, yung kapahingahan, yung pagpasok dun sa lupang pangako na siyang Kanaan pagkatapos ng paglalakbay sa ilang. Sa spiritual na kapahingahan, yung kaligtasan
at kapayapaan sa Diyos na ipinapaliwanag nga dito sa Hebreo, na bukas pa rin sa Diyos, no? Para sa mga sumasampalataya na makapasok doon sa isang pamamahingang Sabat. No? Meron pang isang pamamahingang Sabat. Titingnan natin kung ano ba 'yon, no? So, yung lupang pangako, hindi sila nakapasok lahat doon. No? Pero meron pa rin natitirang isang pamamahingang Sabat. Ang isang pamamahingang Sabat dito ay hindi lamang tumutukoy doon sa literal na araw ng Sabado, kundi mas malalim na espiritual na kapahingahan na ibinibigay ng Diyos. No? Yung espiritual na Sabat tumutukoy doon sa kapahingahan mula sa kasalanan, kapayapaan ng puso, kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun yung kapahingahan na ating nararanasan ngayon, spiritually. Meron tayong kapahingahan sa ating puso. Panatag, payapa ang ating kalooban. At kung bakit sinabi na magsipagsikap tayong magsipasok, sabi, no? Magsipagsikap tayong pumasok. Sapagkat nung unang panahon, hindi sila nagsipagsikap no? Kaya nga sila 40 taon nandun sa ilang. Nandun ang karahasan, nandun pa rin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, nandun ang paggawa ng mga kasalanan. Hindi sila nagsipagsikap na makapasok doon sa kapahingahan sa lupang pangako na ibinibigay ng Diyos. Patuloy silang nagkasala, matigas ang ulo, lumaban sa Diyos. Sa panahon natin, para tuluyang makapasok tayo doon sa kapahingahan iyon, kinakailangan magpahinga rin tayo sa paggawa ng masama, sa paggawa ng mga ipagkakasala natin. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, sa ating kalooban. At ano yung katunayan sa Biblia rin, na si Kristo yung kinauwian na bato at araw na ginawa ng Panginoon. Sa awit 118, 22, 24, anong sabi? Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon. Kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga galak at ating katutuwaan. So Kristo yung bato na itinakwil, ngunit naging pundasyon ng pananampalataya. At ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa Kanya, lalo na yung Kanyang pagkabuhay na maguli. Ang araw na ginawa ng Panginoon na nagbigay sa atin ng tunay na kagalakan at dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Ang araw na ginawa ng Panginoon ay ang araw na ipinakita ng Diyos ang pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nung pa lang, ang sabi, nung ipako ang ating Panginoong Hesukristo, inakala ng marami, tapos na lahat. Diba? Noon siya ipako, namatay, akala ng lahat, wala na, tapos na ang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi. Bakit? Dahil siya binuhay na maguli ng Diyos. At naging pangulong batong panulok doon sa iglesia. Siya ang pinili, siya ang naging pangulo, no? Itinakwil, hinamak ng tao, ipinako sa krus, pero naging isang sentro at pundasyon ng ating kaligtasan. Kaya yung araw na ginawa ng Panginoon ay araw ng tagumpay ng Diyos sa kabila ng pagtanggi ng tao. Araw ng kagalakan para sa lahat ng sumasampalataya. Sino ba yung Panginoon ng Sabat? Yan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Christ is the Lord of the Sabbath. Spiritual Sabbath. Kaya,
Tumutukoy yon sa ating Panginoong Kristo bilang may autoridad, hindi lamang sa kautusan, kundi pati sa tunay na kahulugan ng kapahingahan. Kaya nga, di ba, pinupuno nga siya ang Panginoong Kristo ng mga Fariseo. Bakit namimita sila ng uhay nung araw ng Sabat, yung kanyang mga alagad? Pero ipinakita ng Panginoong Kristo na ang Sabat ay ginawa para sa kapakanan ng tao. Hindi ang Sabat para sa tao. No? Siya bilang anak ng tao ang may karapatang magbigay ng tunay na diwa nung Sabat. Halimbawa, nung pinagaling ng Panginoong Kristo yung tuyot na kamay ng isang taong may sakit. Nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Kinukomento siya ng mga Saduceo, ng mga Fariseo. Bakit mo pinapayagan? Bakit kayo yung mga alagad niya, bakit niya pinayagang kumuha ng uhay ng trigo, kumain sila, bakit ka rin nagpapagaling? Samantalang, ang sabi sa banal na kasulatan ni yung kinakailangan gawin yung mga inuutos na yon ni Moises. Pero anong sabi ng Panginoong Kristo? Ang paggawa ng mabuti o ang paggawa ba ng masama o ang pagsakip ng buhay o ang pagkitil ng buhay, alin ang mas mahalaga doon? Diba? Tulad halimbawa, siya, tulad sabi, ang Panginoon, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, nasa kanya yung otoridad, kung anong gusto niyang gawin dun sa araw ng Sabat, sapagkat siya yung Panginoon ng Sabat. Parang sa isang bahay, kung meron kang isang bahay, ikaw ang may otoridad kung ano ang gusto mong gawin dun sa iyong bahay. Anong ayos ang gusto mong gawin dun sa bahay mo? Sino ang gusto mong papasukin dun sa bahay mo? Bakit? Ikaw ang nagmamay-ari, ikaw ang may otoridad ng lahat ng bagay kung ano ang dapat mong gawin dun sa iyong bahay. Ganun din, ang Panginoong Kristo, siya ang Panginoon ng Sabat, karapatan niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi naman nawala yung Sabat. Di ba? Hindi nawala yung Sabat, yung sinasabi. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, hindi ako naparito para sirain ang kautusan, kundi para ganapin. Kaya lang, maging yung kautusan, nagkaroon lang ng summary. Sinamarize yung kautusan Saan nauwi yung kautusan? Doon sa dalawa. Diba? Saan nauwi yun? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Diba? Doon daw nauuwi ang kautusan. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ngayon, nawala ba yung Sabat? Hindi nawala. Hindi nawala. Kundi ano ang nangyari? Nagkaroon lang ng pagbabago. Nagkaroon ng revision, nagkaroon ng amendment, parang sa mga kautusan. Hindi ba noong sa Matandang Tipan, ano ang bawal? Inuutos doon sa 10 utos, huwag kang papatay. Nawala ba yon sa panahon natin, sa panahon ng Panginoong Kristo? Hindi. Ano ang sinabi ng Panginoong Kristo doon sa huwag kang papatay? Mapuot ka lang ngayon sa kapwa mo. Nagkakasala ka na. Di ba? Napuot ka lang. Ang sabi sa Matandang Tipan, huwag kang mangangalunya. Ang sabi ng Panginoong Kristo ngayon, tumingin ka lang na may masamang hangad sa babae, nagkakasala ka na ng pangangalunya. Nawala ba yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya? Hindi, nagkaroon ng revision Yung Sabat, nawala ba yung Sabat? Hindi nawawala ang Sabat.
Hindi nawawala. Alin na nawala? Yung mga ritual, yung mga dapat na gawin noon, bawal pagkakailangan, bago pa man dumating yung araw ng Sabat, hindi ka na, kailangan nakahanda ka na sa lahat, na yung mga kakainin mo sa araw ng Sabat, nakahanda na, prepared na lahat, kasi bawal gumawa. No? Bawal gumawa. Pahinga. Rest day. Walang gagawa. Pero ngayon, hindi. Mismo ang Panginoong Kristo nagpagaling. Yung mga alagad, pumitas nung uhay ng trigo at kinain. No? So hindi nawawala yung Sabat. Ipangili ng araw ng Sabat, hindi na sa pisikal na kapahingahan. Kanino natin matatagpuan ang kapahingahan ngayon? Kung noon, physically, magpapahinga sila. Pero ngayon, nakangino ang ating kapahingahan. He will give you rest. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito'y direkta na panawagan ng ating Panginoong Kristo sa mga taong pagod na. No? Hindi lamang sa physical na kapaguran, kundi doon sa mga bigat ng kasalanan ng tao, alalahanin sa buhay, tukso, mga pagsubok sa buhay, yung kapahingahan ng kaluluwa na ipinagkakaloob ng Panginoon Kristo sa atin, panloob, inner peace, no? Katiyakan at pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito nakukuha doon sa physical na pahinga lamang, kundi sa pagtitiwala, pagsamba, pagsunod, pananalangin sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang Panginoong Kristo ang tunay na kapahingahan natin. Ang Panginoong Kristo, siya ang nagbigay ng kapatawaran ng kasalanan. Siya ang nagbigay ng kapayapaan ng puso ng bawat isa sa atin. Siya ang nagdala ng tunay na pahinga ng ating kaluluwa. Ito yung totoong Sabat. Ito yung totoong pahinga na hinahanap ng tao na ibinigay ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Halimbawa, parang isang taong may utang. Dumating na sa kanya dahil dati siyang milyonaryo, kaya lang malaki rin yung utang niya, na bankrupt, nalugi sa negosyo, nagkaroon na ng mga sabina, nagkaroon ng mga demanda sa kanya, hindi na siya panatag, nalulumbay siya, takot, hindi makapagkatulog. Pero dumating yung araw na nalaman ito ng kanyang kaibigan na isang milyonaryo din. Nakilala siya bilang isang tapat at totoong kaibigan. Mabait na tao. Naawa sa kanya yung kanyang kaibigan. Ang ginawa, siya mismo ang siya nagbayad ng mga pagkakautang ito. Sinalon niya yung utang. Binayaran niya yung utang ng kanyang kaibigan. Ano ang magiging damdamin ng isang taong nandoon sa mabigat na pagsubok, nandoon sa mabigat na mga suliranin sa buhay, nagugupo na siya ng mga pangamba dahil baka siya makulong. Pero sa isang iglap, tinulungan siya ng isang kaibigan, siya ang nagbayad ng kanyang mga pagkakautang, nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. Nawala ang bigat ng kanyang suliranin sa kanyang dibdib. Hindi na siya nangangamba. Nagpasalamat siya sa kanyang kaibigan sapagkat sinalo yung kanyang mga problema at mga suliranin. Parang ganun din na pagdating sa ating pananampalataya, sa ating buhay, ang Panginoong Kristo ang siyang lahat, ang siyang sumalo, sumagot, bumili, nagbayad ng lahat ng ating mga pagkakautang, mga pagkakasala sa Diyos. Binili, sinalo ng ating Panginoong Kristo. No? Ganito yung ginawa ng ating Panginoong Kristo
sa kasalanan ng tao. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan at nagkaroon tayo ng kapayapaan. Para ding sa isang tao nga, kung mahaba kang nagtatrabaho, maghapon, stress ka na sa opisina, sa bilad ng araw, sa lamig ng gabi, kung ikay nagtatrabaho, nandoon yung bigat na iyong dinadala. Balisa sa mga bagay na pangmaterial. Pero, pagod ka man, maraming mga alalahanin sa iyong buhay, pero pagka oras noong ikaw ay magpapahinga, nagbasa ka ng banal na kasulatan, umawit ka ng mga himno sa himnaryo, no? Mga papuri sa Panginoon, ano ang nagkakaroon tayo nun? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Parang nawala lahat ng ating pagod sa buong maghapon. Bakit? Kasi pumuri tayo sa Panginoon, binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso. Maaring yung hirap pagod ng ating katawan, nandoon pa rin, nararamdaman pa rin. Pero sa kalooban, nandoon yung kapayapaan. Yung mga suliranin, pansamantalang nawala sapagkat tayo pumiri sa Panginoon. Ito yung kapahingahan ng kaluluwa na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan din natin yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kolosas. Kolosas 2:14, 16-17. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Anong sabi doon? Pinawi. Pinawi na yung usapang nasusulat sa palatuntunan na laban sa atin na hindi na naayon sa atin. Inalis na sa pamamagitan ng pagkakapako sa krus ng Panginoong Kristo. Sino man ngay huwag humatol? Sino ang humahatol? Noong panahon ng Panginoong Kristo, sino ang mga humahatol sa Kanya? Sa Kanyang mga alagad. Hinatulan siya ng mga Saduceo, hinatulan siya ng mga Fariseo, hinatulan siya ng mga Eskriba. Ano ang sabi sa Kanya? Tungkol sa pagkain, sapagkat sabi, sino man nga ay humatol tungkol sa pagkain, anong hinatol sa kanila? Bakit kaya mga alagad mo nagsisikain ng hindi naguhugas ng kamay? Hinahatulan sila na hindi sila gumagawa ng matuwid, sapagkat yung mga alagad, ay kumakain ng hindi naguhugas, sapagkat ang kanilang kaugalian, maghuhugas muna ng kamay bago kumain. Hinahatulan na sila. Hinatulan maging ang Panginoon Kristo, gaya ng bagit ko kanina, nung siya bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat. Bakit ka nagpapagaling sa araw ng Sabat? Hindi matuwid yan. Hinahatulan siya. Bagamat gumawa siya ng mabuti, pero para sa mga Fariseo, sa mga Saduceo, sa mga Eskriba, gumagawa siya ng masama sapagkat sinisira niya ang araw ng Sabat. Hinatulan ang mga alagad. So, makikita natin, yung sinasabi ni Apostol Pablo, kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo, sino man nga ay huwag humatol sa inyo. Sapagkat ang mga Saduceo at Fariseo, Eskriba, hinahatulan sila. Pero sabi ni Apostol Pablo, na yung mga bagay na yan, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Anino na lang daw yung mga bagay na yon. At meron darating, no? Yun yung ang kaganapan, ang katuparan ay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ganoon ang ginawa ng mga Saduceo at Fariseo. Sila yung mga kauna-unahang kumukomento
humahatol sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. Kaya ang sabi, sino man ngayon huwag humatol? Huwag hayaang humatol. No? Kasi anino na lang yon. Ito'y nagpapakita na ang Panginoong Kristo ang nag-alis ng usapang nasusulat sa mga palatuntunan na laban sa atin. Nang ito'y kanyang ipako sa krus, ibig sabihin, yung kautusang naglalantad ng ating kasalanan ay naging sakdal na hatol laban sa atin ay tinupad at inalis sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't hindi na dapat hatulan ang mga mananampalataya tungkol sa pagkain, inumin, kapistahan, bagong buwan o mga sabat sapagkat ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating. At ang katawan wika o yung realidad ay si Kristo mismo. Di ba, nung panahon na yon, nung mamatay ang Panginoong Kristo, ipako siya sa cross, namatay siya, lagutan ng hinanga, ano yung nangyari doon sa may tabing ng templo? Nahapak, nahati raw. Di ba? Ano rin yung nangyari doon sa, yung sinasabi na, yung pader na naghihiwalay between sa Israel at sa mga Hentil, natipag, tinibag na yung pader, pinag-isa na yung dalawa. Walang magiging wikang Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man sapagkat kayong lahat wika ay iisa kay Kristo. Kung tungkol sa Sabat, ang sabi nga, anino ng mga bagay na magsisidating. Kung halimbawa, meron kang dumating na kaibigan, sasalubungin mo, may anino yan. Sino ang iyayakapin mo? Yung bang anino o yung mismong tao? Siyempre, yung tao ang iyong ayayakapin. Hindi mo mayayakap yung anino. Di ba? Ang katuparan ngayon ng Sabat, ang Panginoon ng Sabat ngayon ay ang ating Panginoong Kristo. Siya ang dapat na sundin. Di ba? Ngayon, sino rin yung tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti? Sa Hebreo 8:5-6, ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat ang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kaya kung paano na ang saserdote noon, paulit-ulit na naghahandog ng hayop para sa kasalanan, si Kristo ngayon minsan lang naghandog ng kanyang sarili. Kaya ang kanyang ministeryo ay higit na dakila at ganap. Tulad ng isang blueprint o plano, no? Bago ka magpatayo ng bahay, papagawa ka muna, magpapadrawing ka sa architect ng plano ng iyong bahay. No, ito'y matapos na, magawa na, yung blueprint o yung plano, kumpara doon sa actual na bahay, mahalaga yung plano. Ngunit hindi yun yung mismong tahanan. Gayon din yung mga seremonyang pangrelihiyon noon, parang blueprint. Pero sa Kristo, yung tunay na katuparan. Para din sa isang exclusive, kunyari, papasok ka sa isang exclusive na subdivision. May hinahanap niyan ID, bago ka makapasok. O sa school,
Yung mga estudyante, hinahanapan ng ID. Mahalaga yung ID eh. Pero mas pinakamahalaga, yung taong papasok doon. No? So, gaya ng sabi, yan yung mga anino lamang. Yung mga bagay na yan, mga kautusan na yan, na hindi na wika para sa atin. Ngayon, kung paanong mahalaga sa lumang tipan, yung araw ng Sabat, sa bagong tipan naman, alin ang madalas na mabanggit? Mahalaga yung araw ng Sabat. Katunayan, maging sa, ayan, ito na yung unang araw ng Sanlinggo. Pero sa bagong tipan, maging sa Lucas 4:16, si Kristo ayon sa kanyang nakaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Maging si Pablo, ayon sa nakagawian ni Pablo, siya'y pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nakipagtalakayan sa kanila mula sa kasulatan. Sa mga nagtitipon, halos buong lungsod ay nagtipon na sunod-sunod sa Sabat upang makinig ng salita ng Diyos. So nandun yung kanilang pagtitipon pa rin sa araw ng Sabat. No? Pero hanggang dun lang ba? Araw nga lang ba ng Sabat? Gaya ng sabi. On the first day of the week, they gathered together to break bread. No? Nung unang araw ng Sanlinggo, nakakatipon sila. Nagkapisan-pisan din sila. No? Nagputol-putol ng tinapay. Pinakikita lang natin na kung paanong binabanggit sa banal na kasulatan yung araw ng Sabat, maging sa banal na kasulatan, mahalaga yung unang araw ng Sanlinggo. Ano yun sa atin? Araw ng linggo. No? Binabanggit sa banal na kasulatan. Ano pa? Hindi ko nababasahin isa-isa. No? On the first day of the week, they set aside their offering. Di ba sabi? Magbukod na magsimpan. No? Tuwing unang araw ng Sanlinggo. So meron pa rin pagtitipon na tuwing unang araw ng Sanlinggo, magtipon na kayo ng abuloy. Ang sabi ni Apostol Pablo, para pagpunta ko dyan, hindi na marami pang abala o doon palang kukuha, magkakaroon ng mas matagal pa. Kaya binagbibilinan na niya yung mga taga-Korinto na unang araw pa lang ng Sanlinggo, nung kanilang pagtitipon, magbukod na magsimpan. Ano pa? On the first day of the week, the Lord Jesus Christ rose again. Di ba? Doon nabuhay, doon binuhay na maguli ng Diyos ang ating Panginoong Kristo. Sa unang araw ng Sanlinggo, nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Ipinakikita lang natin kung paano mahalaga yung araw ng Sabat, mahalaga din ang araw ng Linggo kung saan sila rin ay nagkakatipon, sumasamba sa Diyos. Ano pa? On the first day of the week, the Lord Jesus Christ appeared to the disciples. So lahat, nung buhay siya na maguli, after nun, napakita siya. Di ba? Yun yung nangyari yung di sa kanya naniwala si Tomas. No? Nung pumasok siya doon sa pinid na pinto. Kailan nangyari yon? Unang araw ng Sanlinggo, napakita siya sa mga alagad. Ipinakikita lang natin na hindi lang Sabado nagkaroon ng mga pagkakatipon. Alam natin, walang masamang araw na ginawa ang Diyos. Mula Linggo hanggang Sabado. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, lahat ng yan mahalaga sa Diyos. Lahat ng yan mabuti sa harapan ng Diyos. Kung mahalaga yung Sabat bilang araw ng kapahingahan at kabanalan, mahalaga rin ang iba pang araw bilang araw kung kailan mo dapat sambahin ang Diyos. Pag-alaala, lalo na yung Linggo, sapagkat binanggit sa araw ng Linggo, ayan, yung mga mahalaga, mga importanteng event na nangyari noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Ano nga ang araw dapat sambahin ng Diyos at si Kristo? Ayon sa Biblia. Anong araw dapat siyang sambahin? Ang sabi, daily, araw-araw.
Sa Gawa 2:46-47, at araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Nandun pa rin sila sa templo, nagkakatipon. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. So araw-araw, sumasamba sila sa Diyos. Araw-araw, noong panahon na yon, nagkakatipon sila, nagpapalakasan sila ng pananampalataya. Di ba? Araw-araw. Kumbaga, kung ating titingnan din, halimbawa, yung apoy na patuloy na pinapainit. Yung apoy na nilalagyan ng panggatong, lalong lumalakas. Di ba? Pagka nagparingas ka ng baga o nung kahoy, pagka tinigilan mo ng paglalagay ng gatong, hihina na yan. Pagka lagay ka ng lagay ng gatong, lalakas ang apoy. Di ba? Ganun din, pagdating nung panahon na yon, sila'y nagpapalakasan sa kanilang pananampalataya, nagkakaisa silang magkakasama. Nagpapalakasan ng pananampalataya. Ganun din pagdating sa, kung ating ihahambing, doon sa apoy. Kung halimbawa, ganyan, isang bunton na kahoy o baga na nagliliyab, subukan mong kumuha ng isa doon. Alisin mo doon sa sama-samang baga na yon. Alisin mo yung isang baga. Ihiwalay mo. Ano ang mangyayari doon sa isang bagang nahiwalay? Mamamatay. Di ba? Unti-unti mamamatay yung uling na inihiwalay mo sa kanyang kapwa. Uling na naglalagablab. Lahat sila una naglalagablab sa apoy, pero hiniwalay mo, unti-unting mamamatay yung baga na yon. Magiging uling ulit, mawawala ang kanyang lingas, yung kanyang apoy, yung kanyang sindi, mawawala. Pero itong mga sama-sama na baga, patuloy na nagliliyab, nag-aapoy. Pagdating din sa pananampalataya ay ganun din. Kaya sila, araw-araw sila na nagkakatipon, nagpapalakasan. Kaya yung tunay na paglago ng pananampalataya ay nangyayari kapag may pagkakaisa. Katapatan ng puso at patuloy na pagpupuri sa Diyos. Hindi lamang tuwing may special na araw, kundi araw-araw na pamumuhay para sa Kanya. Ano pa ang sabi tungkol sa araw? Para sambahin ng Diyos. There is freedom concerning the observance of days. Sa Roma 14:5-6, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Pumunto tayo dun sa mayroong kalayaan sa usapin ng mga araw. May nagmamahal ng isang araw ng higit kaysa sa iba. May ibang nagmamahal sa ganitong araw, sa bawat araw. Ibig lang sabihin talagang mahalaga yung araw, wala naman kasing araw na masama ang ginawa ang Diyos. Halimbawa, sa isang nag-exercise. Kuminsan, merong may gusto ng mag-exercise ng umaga. No? Madaling araw, hanggang umaga, hanggang sumikat yung araw. Gusto nila, ganong oras. Meron namang may gusto sa hapon. Kalayaan nila yun eh. Yun ang gusto nila eh. Di ba? Gusto nila yun eh. Yun ang para sa kanila mas mabuti. So ganun din na pagdating doon sa binabanggit na yan, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa sa iba, may ibang nagmamahal sa bawat araw. So, sa pagdating sa pagsamba, walang itinakdang tiyak na araw
sa Biblia kung kailan dapat sumamba sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga ay ang puso at pag-iisip ng mananampalataya. Ang iba, nagmamahal sa particular na araw, merong nagmamahal ng araw ng linggo, merong Sabado o iba pang araw, may Huwebes, habang iba naman, naglalaan ng ibang araw. So, ang bawat isa wika ay dapat tumibay sa kanyang sariling pag-iisip at gawin ang kanyang pagsamba na may pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay hindi nakadepende sa petsa, kundi sa puso. Tayo ay templo ng Diyos. Di ba? Saan man tayo maparoon, anumang araw, pwede nating sambahin ang Diyos. Nasaan ka man, hindi lang dito sa ating pagkakatipon sa kapilya, natin nasasamba ang Diyos, kundi sa lahat ng oras ng ating buhay, nasa lakabas ka man, nasasamba natin ang Diyos. Sa pamamagitan yon, nung ating pagtalima, pagsunod sa utos ng Diyos. Di ba ang sabi ni Apostol Pablo, ihain ninyong buhay ang inyong katawan. Di ba? Na isang haing buhay, banal at kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya yung paghaharap natin ng ating sarili sa Diyos na isang haing buhay. Paano yung isang haing buhay na maiharap natin sa Diyos yung ating katawan? Sa pamamagitan ng pagtalima, pagsunod sa utos ng Diyos. Pag-iwas sa paggawa ng kasalanan, maihahain nating buhay yung ating sarili sa Diyos. Kaya anumang araw, ngayon man, bukas man, pamaya man, saan ka man mapunta, pwede nating sambahin ang Diyos. Walang pumipigil, walang makapipigil sa bawat isa sa atin na sambahin ang Diyos. Sa lahat ng araw, maaari natin sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Parang sa mga pagkakatipon, tingnan din natin kung bakit kayo araw ng linggo. Ayan. Tingnan natin sa banal na kasulatan. 18:20 ng Mateo, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Sino yung nasa gitna natin sa araw ng pagkakatipon? Ang Panginoong Hesukristo. Sa 2 o 3 nga lang daw nandoon siya. Di ba? Ito yung nagpapakita na yung presensya ng Panginoong Hesukristo ang pinakamahalagang batayan ng pagsamba at pagtitipon. Hindi yung particular na araw. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na kahit 2 o 3 mananampalataya lamang ang nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa gitna niya. Pinahiwatig na yung tunay na espiritual na kapangyarihan at pagpapala ay nakasalalay sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sa 2 o 3, nakita natin noong panahon na nakakulong si Pablo at si Silas sa bilangguan. Silang 2, anong ginawa nila doon sa bilangguan? Umawit sila ng mga himno, nanalangin sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Pinuri sinamba nila ang Diyos kahit sila'y 2 lang. Ando ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Ano ang ginawa? Nagkaroon ng malakas na lindol. Nabuksan ang mga pintuan ng kulungan. Pati yung kanilang pagkakagapos natanggal. Imposible na yun. Kahit na lumindol ka, kahit ngayon lumindol, kung nakatali ka, nakaposas ka, matatanggal ba ng lindol yon? Hindi. Bakit sa kanila natanggal? Kapangyarihan ng Diyos yun . Tinulungan sila. Di ba? Kaya, napakahalaga nun. Kaya, ano ang dapat nating gawin doon sa pagkakatipon na inuutos sa banal ng kasulatan? And do not neglect it or forsake it. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.
So ito yung nagtuturo na yung mananampalataya ay huwag pabayaan ng pagkakatipon, lalo na, sabi, sa huling araw na ito. Kundi patuloy na magsama-sama upang magpalakasan at mag-aral sa isa't isa. Ang pagbibigay halaga sa pagtitipon ay hindi dahil sa obligasyon lamang, kundi dahil sa pagkakaisa at paglago sa pananampalataya. Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, pagka yung isang baga na hiwalay, doon sa karamihan, unti-unti namamatay yung apoy niya. Pero pagka isinama mo ulit, doon sa isang bunton ng baga na nagliliyab, yung isang namatay na, mamamatay na yung apoy, isinama mo ulit, muli magniningas yan, magliliyab. Kaya kung pagdating sa pagkakatipon, utos naman ng Diyos yun. Utos sa banal na kasulatan, huwag pabayaan ang araw ng pagkakatipon. Kung napapabayaan natin, humihina yung ating pananampalataya, pero kung dumating yung araw na muli nagising ka, no? At nanumbalik, sumama sa pananampalataya, sumama sa pagkakatipon, muling mag-aalab ang iyong pananampalataya. Andun pa rin yung chance. Pagka ikay bumalik sa pagkakatipon, para lalong lagablab, lalong umapoy, magningas yung liwanag na nasa iyo. Kaya napakahalaga nung araw ng pagkakatipon. Tingnan din natin, worshiping God sa kayong assembling. Di ba? Worshiping, yung pagsamba. Gaya ng sabi ko kanina, araw-araw pwede natin sambahin ng Diyos. Araw-araw. Saan ka man naroon? Nasa ibang bansa ka man, ano man ang ginagawa mo, nasa opisina ka, nasa trabaho ka, sa pamamagitan ng iyong mga gawa, mabubuting gawa, nasasamba mo ang Panginoon. Pero merong araw ng worship, ng assembling, pagkakatipon, gaya ng banggit doon kanina, doon sa huwag pabayaan ng araw ng pagkakatipon, assembling yun eh. No? Yung pagkakatipon, tulad nito, tayo'y sama-sama, iisang tinig na nagpapasalamat sa Diyos, isang pagkakatipon na sa isang espiritu tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Di ba? Merong isang araw na dapat magkatipon. Nakanginong karapatan na ipinagkaloob ng Diyos yun. No? Sa Mateo 18:18, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang sabi rin sa Galatia 3:15, hindi ko na nailagay dyan. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagaman ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. So, ipinakikita rito yung kahalagahan ng espiritual na otoridad at ugnayan ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, yung pagkilala sa isang araw para sa pagsamba ay pinagtibay ng pangasiwaan bilang gabay sa mga mananampalataya. At ito ay may spiritual na bisa dahil sa kapangyarihang ipinahintulot, ipinagkaloob ng Diyos at ng Panginoong Kristo sa kanyang mga lingkod na siyang iglesia. At ang pinagtibay ng pangasiwaan ay araw ng linggo. Otoridad, may karapatan ang pamamahala na magtakda kung ano yung araw na dapat ang buong kapatiran o ang bawat kapatid sa bawat lokal magkaroon ng pagkakatipon. Ibinigay yun sa pamamahala. Diba?
Kasi kung tingnan natin sa practical, ang araw ng linggo, andun yung convenience. Andun yung availability ng lahat. Bakit? Weekend, araw ng linggo, walang pasok ang lahat. Kung titingnan natin, Lunes, kumisa hanggang Sabado, may pasok maging ang estudyante, lalo na kung kolehiyo. Diba? Sabado, may pasok pa rin yung mga college eh. No? Pati yung mga nagtatrabaho, meron pa rin. Yung iba lang hanggang Lunes hanggang Biyernes. Ngayon, kung halimbawa, mula doon sa Lunes hanggang Linggo, magtakda ka, Miyerkules, ginawa mong araw ng pagsamba, ng pagkakatipon, makakasamba kaya lahat? Hindi. Lalo na mga estudyante, nasa school. A-absent ba sila para sumamba? Binibigyan mo ng mabigat na pasanin ang kapatiran. Ano ang sabi ng mga apostol? Nung panahon na yon, bagamat pinag-uusapan, pagtutuli, pero ang sabi rin, sundin yung mga kautusan na yan, yung mga kautusan. Ano ang sabi ang naging hatol ng mga apostol? Huwag bigyan ng mabigat na pasanin, no? Huwag ninyo wikang atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Alin lang ang pinaiwas? Pagkain ng dugo, pagkain ng mga nabigti, no? Kasi hindi na para sa kanila yung gaya ng sabi kanina, anino na lang yun eh. Kasi yung mga hentil na nagbabalik sa Diyos, ayun na naman yung mga Pariseo, nangungumento na naman eh. Yung mga hentil na bumabalik sa Diyos, dapat kaya mga hentil na yan na bumabalik sa Diyos, patuloy nyo. Sundin nila yung mga kautusan. Pero ano ang naging hatol ng mga apostol? Huwag na silang bigyan ng mabigat na pasanin, mabigat na atang. Kung sa panahon natin ngayon, ginawang pagsamba Miyerkules, sino binigyan mo ng mabigat na pasanin? Ang mga estudyante, ang mga nagtatrabaho. A-absent ba sila para dumalo sa pagsamba? Pagka hindi dumalo ng pagsamba, sasabihin mo, kahina naman ng pananampalataya, hindi na ipagpalit yung kanyang trabaho. Talagang araw ng trabaho yun eh. No? Ngayon, sa atin, sa panahon natin, talagang yung linggo, ang talagang libre lahat. Available lahat ng kapatiran. Walang trabaho, walang pasok sa school. Hindi mo binibigyan ng mabigat na pasanin. Kaya yun, at yun din naman ay karapatan ng pamamahala na ipinagkaloob. Tayo, nakamulatan na lang natin, araw ng linggo. Sino nagpatibay niyan? Yung mga unang mga matanda noong panahon na yon. Sila ang nagpatibay sapagkat yon ay ayon at base sa banal na kasulatan. Mas practical, convenience, availability ng kapatiran para sa pagsamba. No? Kaya yun ang sinasabi. Kaya yung Sabat ay literal na Sabado, ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na kapahingahan ay nasa pamamagitan ni Kristo at hindi nakadepende sa isang araw. Sa Bagong Tipan, may kalayaan ang mga mananampalataya na sumamba sa anumang araw sapagkat ang mahalaga ay ang pananampalataya at pusong tapat sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi nasusukat sa petsa, kundi sa relasyon sa Diyos. At ito ay hindi lamang isang gawain sa isang araw, kundi isang pamumuhay araw-araw. Bilang templo ng Diyos, tinawag tayo para sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan sa lahat ng oras ng ating buhay. Gayon din, ang assembling o pagtitipon ng iglesia ay may kaayusan. Kaya't ang pagsunod sa itinakdang araw ng pangasiwaan ay tanda ng pagkakaisa at pagpapasakop. Kaya, kung tayo gumaganap ng araw ng linggo, araw na ito ng pagkakatipon ay tinakda ng pangasiwaan,
Ibig lang sabihin, nagpapasakop tayo sapagkat yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Pasakop nga kayo sa mga nangaminuno sa inyo. Di ba? Nandun ang ating pagpapasakop sapagkat naniniwala tayo na ang mga nandyan sa mga tungkulin, ang Diyos ang siyang pumili, ang Diyos ang siyang naglagay, at tayo ay patuloy na nagpapasakop, at ang pagpapasakop natin sa Diyos sapagkat siya niyang utos.